Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kaniyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipong muna tayong lahat. Magandang hapon po sa lahat. Atin pong purihin ang nagtagumpay nating Poong Jesus Nazareno. Sino po sa inyo ang mahilig maghanap ng ebidensya?
Maraming tao, no? Para mapaniwala agad, naghahanap ng ebidensya o yung fact. Pero kadalasan, mas madali tayong maniwala sa opinion. Fact and opinion. Minsan akala natin yung opinion ay totoo na. Pero alam natin ang opinion ay nakabase lamang kung ano ang nakikita at nararamdaman ng tao. Pero yung fact, hindi mo na yon maiaalis dahil ito ay nakadugtong sa katotohanan. Pag-ibahin natin, halimbawa, sun rises in the east. Fact or opinion? Sagot. Fact. Dahil hindi na siya pwedeng ilipat. Kahit saang lugar ka pumunta, palaging ang araw ay sa silangan lalabas. Opinion. Pogi si Father. Fact or opinion? Sabi nung iba, fact. Hindi po, opinion. Dahil depende iyon sa tingin at lakas ng loob ni Father. Dahil siya lang ang may kakayahang magsabi noon. Sa ating buhay, palagi tayong nalilito kung ano ang totoo at kung ano ang opinion. Para ho tayo ay hindi malito between fact and opinion, ano ang gagamitin natin? Common sense. Di ba? Kaya lang minsan ang hirap na rin ngayon. Pati common sense, nawawala. Ang hirap ng hanapin. Halimbawa, kadalasan, pag may patay sa ating pamilya o sa ating kapitbahayan, kapag mayroong paru-paro na dumating, ano ang una niyong sinasabi? Yan, dinadalaw tayo ni auntie, dinadalaw tayo ni uncle, o dinadalaw tayo ni papa. Sometimes, common sense does not apply anymore. Bakit? Kasi walang katotohanan. Hindi pwedeng sumanib ang kaluluwa ng tao sa kaluluwa ng paru-paro. Hindi kasya. Minsan nawawala ang common sense dahil punong-puno ka ng opinyon, akala mo yung opinion mo nagiging totoo. Kaya po sa ating ebanghelyo, makikita natin ang pagdududa ni Tomas. Gusto niya makita, mailagay, maisuot ang kaniyang daliri at ang kaniyang kamay sa Jesus na ipinako sa krus. Ayaw niyang maniwala kahit na marami na ang nagpatotoo na si Jesus ang guro na kanilang sinusundan na pinatay sa krus, ipinako sa krus, ay muling nabuhay. Naghahanap si Tomas ng pruweba kung tunay nga ang sinasabi ng kaniyang mga kasamahan. Kaya upang mapuno ang pagdududa, mawala ang pagdududa ni Tomas, muling napakita si Jesus at kaniyang ipinasya, naranasin mo, danasin mo ang hinahanap mong katotohanan. Ako ito, ilagay mo sa iyo, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking mga kamay upang makita mo ang tunay na sugat na aking nakamit sa krus ng kamatayan. Doon lamang sa pagkakataong iyon, naniwala si Tomas. Kaya ano ang sabi ng ating Poong Jesus Nazareno? Naniniwala ka lang kasi nakita mo na ako? Mapapalad, mas mapalad daw ang taong naniniwala
kahit hindi siya nakikita. Ito ang katotohanan ng ating pananampalataya. Sa ating buhay Kristiyano, kahit na hindi natin nakikita, nagpapakita ang Diyos sa napakaraming pagkakataon at paraan upang madama natin ang kaniyang pag-ibig at ang kaniyang awa. Ngayong linggo, ipinagdiriwang natin ang banal na awa. Kung titingnan po ninyo yung ating icon ng banal na awa, mayroong dalawang sumisinag, pula at puti. Ang pula ay sumisimbolo sa dugong ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. At hindi pa yun sapat, kahit na ang natitirang tubig sa kaniyang katawan ay ibinigay pa rin upang maramdaman natin ang kaniyang walang hanggang awa. Kaya ibinibigay ng Diyos ang awa upang tayo naman sa susunod na pagkakataon ay makaunawa ng kaniyang pag-ibig at awa sa lahat. Hindi po natatapos, hindi po nauubos, hindi nawawala, hindi natutuyo ang awa ng Diyos sa mga taong nauuhaw dito. Pabalik-balik tayo sa ating kasalanan, pero patuloy pa rin tayong huhugasan ng Diyos ng kaniyang awa at pag-ibig kung tayo'y marunong maniwala at ibinibigay ang ating pananampalataya. Sabi nga po ni Santo Tomas de Aquinas, to one who believes, no explanation is needed. To one who does not believe, no explanation is enough. Ibig sabihin po, ang taong hindi naniniwala sa Diyos, kahit anong sabihin mo, hindi pa rin maniniwala. Subalit ang taong naniniwala sa Kanya, kahit hindi ka na magsalita, maniniwala pa rin at maninikluhod sa Kaniyang awa. Kaya po ang ating ebanghelyo ay nabanggit na si Tomas ang kambal ay wala roon. Nasaan po ang kambal ni Tomas? Hinahanap ko po. Baka po nandito. Baka po ang kambal ni Tomas ay katabi ninyo na patuloy ding nagdududa sa kapangyarihan at awa ng Diyos. Ito na po ang oras, ito na po ang pagkakataong ating ibigay sa Diyos ang buong-buo nating tiwala, ang buong-buo nating pananampalataya upang maranasan natin sa ating buhay na sa kabila ng ating kasalanan, ang awa ng Diyos ay patuloy na dadaloy sa lahat ng pusong bukas na tatanggapin ito. Ito po ang linggo ng banal na awa na araw-araw simula ngayon, iisipin nating ang awa ng Diyos, ang ating higit na kailangan upang tayo'y magtagumpay sa ating paglalakbay patungo sa Kaniyang kaharian. Ang awa at pag-ibig ng Diyos ang magdadala sa ating
upang siya'y makapiling natin kasama ng mga anghel na walang humpay na umaawit ng hosana sa kaitaasan. Napakasarap damhin na kasama natin ang Diyos at sama-sama po tayo walang maiiwan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.